Hello po mga kababayan. Biglang kumambyo si DDS Congressman Leandro Lipeste. Libiste. Pakita niya Mr. Maravillas. Hindi na daw siya magkokomento sa Cabral Files. Mula bukas, bagong taon. Ayan o. Libiste. Hindi na magkokomento sa Cabral Files simula Enero 1. Sabi kasi mga kababayan ng mga legal experts, yung mga hawak ni tinasabi niyang dokumento, wala mang probative value. At dahil nabuko mga kababayan na yung sinasabi niyang Cabral Files, pwersahan niyang kinuha, ang term niyang ginamit po ni Vince Dizon, secretary ng DPWH, ninakawan niya, mahaharap siya sa ethics complaint, malamang masuspende. At pag hindi siya tumigil sa kakadaldal ng mga walang kakwenta-kwentang bagay, baka nga mga kababayan, ma-expel siya as member ng Congress. Pag na-expel siya, deserve, kasi ginugulo niya mismo ang Kongreso. At yung mga pinagagawa niya sablay, mga kababayan. So titigil na daw siya sa pagkukomento sa Cabral Files simula Enero 1, bukas. Yan ang sabi rito sa report ng DCRH. Ayon kay Representative Leandro Liviste, hihinto na siya sa pagsasalita tungkol sa Cabral Files simula Enero 1 at nananawagan na bitiranong mambabatas ang mamono sa investigasyon. Kasabay nito, binigyan diin niya ang pangangailangan ng transparency sa pondo ng Kongreso at hinimok ang DPWH na linawin ang mga proyekto na nakalista sa kontrobersyal na dokumento. Yung sinasabi po ninyong Cabral Files na hawak ng DPWH, yung kumpletong files po tinurn over na ni Vince Dizon sa Ombudsman para sila yung magsagawa ng investigasyon. Sila yung competent agency para magsagawa ng investigasyon. Hindi man po kayo. Kaya mga kababayan, malamang sa pagsabi niyang titigil na siya sa pagkomento, baga ko napagsabihan siya ng kanyang nanay, gawa mo niya, self-destruction yung ginagawa mo sa walang tigil mo na kakadaldal. Hindi mo pinag-aaralan yung mga sinasabi mong mga dokumento. Lalo't lumabas mga kababayan doon sa mga personalities na sabi involved sa insertions. Ang iba, patay na. Tulad ng congresswoman po sa Camarines Norte, si Panotes, pati si Hagedorn. Matagal nang patay, kasama pa sa nasangkot sa insertions. Paano nangyari yon? O diba? Kaya siguro biglang nagising itong si Libiste. Titigil na daw siya sa pagkomento. Biglang kumambyo mga kababayan. Yung sabi niya sa report ng DCRH. Maraming ibang mga issue na naman sa ating bansa at ang tingin kong maganda kasi si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, si Senior Deputy Minority Leader Egay Irice at iba pang mga veterano ang mag-lead ng investigasyon tungkol sa mga di umanong Cabral Files. Liviste clarified that stepping back does not mean conceding defeat or withdrawing his position on the issue. He said he remains ready to respond if necessary, but believes it's no longer appropriate for him to be the sole public voice on the matter. Sabi ko naman na kapag kailangan kong tumugon, meron pa naman akong mga sasabihin pa. Kaya titigil ka na sa pagsasalita kasi nasunog. Nasunog mismo yung sinasabi niyang Cabral Files. At malamang na-advisean ng kanyang mga legal advisors, tumigil ka na niya. Kasi baka ito yung sumira pa sa pagkatao mo. Gustong magpabida mga kababayan, nasira tuloy. Kasi sabi po, malinaw ang sinasabi ng mga legal experts. Ito yung post ni Attorney Garrido po. Basahin natin yung kanyang pinaka-latest na komento tungkol sa dokumento. The document is the best evidence, Your Honor, sabi niya rito. This is the objection most often heard in court. When a witness makes reference to a piece of document
in a narration of facts. This objection is countered with the production of the document, which he is required to authenticate therein then, either with the production of the original or certified copy to the satisfaction of the judge, after which it is marked as Exhibit A, B, C, and so forth. Absent this ceremony, the testimony is stricken off the record as if it was never said or presented. So anybody waiving documents in public claiming the same to be incriminating is only making noise. Absent proof of their authenticity, the same is garbage. Yan ang malinaw. Madaling sabi, yung hawak mga kababayan na Cabral files na sinasabi niya, sabi ng ibang abogado, dapat hindi yan tawagin na Cabral files. Dapat ang tawag niya, Libiste files. Kasi hindi man siya authenticated. Anong malay natin kung dinoktor na, inalter, or pinalitan? O diba? So ang isang hindi authenticated na dokumento mga kababayan, ang tingin ng batas po ay basura, garbage. Pwede mong gamitin sa propaganda, ingay. Ang maniniwala lang sa inyo niyan, yung mga uto-uto, yung mga polpol. O diba? Kung hindi uto-uto, polpol. Sabagay, maraming polpol dito sa Pilipinas, kaya tayo ganito. Nakapagpili tayo ng mga leaders na walang kakwenta-kwentang mga leaders. Kasi karamihan sa mga botante, ayun, polpol. O diba? Asa pa kayo kung bakit yung ating bansa ang bagal yung pag-asenso. So ito yung sinasabi po ni Atty. Garrido. Napakalinaw. Ulitin natin. So anybody waiving documents in public claiming the same to be incriminating is only making noise. Absent proof of their authenticity, the same is garbage. Tulad mga kababayan ng ibinabalandra na mga sabi Cabral files. Hindi man nga yan pinapakita yung full patingi-tingi niya na nire-release mga kababayan. Pag tiningnan mo yung Cabral files, lista ng mga proposed projects with amounts. Then kung sino yung mga proponents. Wala man pong sinasabi doon. Yung mga proponents, kasama doon yung nanay niya, yung mga sinasabing insertions, ninakaw. Wala mang sinasabing ganun doon sa dokumento. Basta lahat, mga kababayan, na mga nire-release niya, kinukulayan niya, nililabel niyang may kickback. Pag ganun po, di kasama sa kickback yung nanay niya. O, di ba? Mga kababayan. At kasama sa mga nasa lista na nag-insert, kung hindi, wala na sa posisyon, di man member ng 19 Congress, yung iba patay na. So malamang, dahil sa nasunog mga kababayan, si Libiste sa kanyang mga sinasabing expose, sa kanyang mga pag-iingay, titigil na daw siya sa pagsasalita, pagkukomento simula bukas. Biglang kumambyo mga kababayan. Hayaan na lang daw niyang mag-imbestiga yung mga veterano. Kasama ka doon sa imbestigahan kasi lumabas sa report, ninakaw mo yung dokumento. Hindi ka otorisado na mag-possess ng dokumentong yan. Pinilit mo at nasugatan pa sa kamay si Cabral. You see? So na-expose yung iyong pagkatao kung anong uri ka ng nilalang. Kaya sabi nga natin po, ang lumalabas, mga kababayan, wala man na na-expose itong si Libiste. Ang na-expose po yung kanyang pagkatao tapos yung kanyang mental condition, yung kanyang misbehavior, masamang pag-uugali, napakabata pa sabi nga natin, napakabata ang congressman, nabubulok na agad. Kaya siguro na-advisean siya, tumigil ka na niya sa pagkukomento kasi imbes anyang bumida ka sa tingin ng mga tao, na-expose niya yung masasama mong ugali. O di ba? Yun ang nangyari. Hindi lang yung pag-ugali niya, kung gaano siya kababaw bilang isang politiko. Masyado kasing nagmamagaling, mga kababayan, nasubrahan.
Yan, no, malinaw pong sinabi niya, no, ni Atty. Garrido. Anybody waiving documents niya in public claiming the same to be incriminating is only making noise. Absent proof of their authenticity, the same is garbage. The proper venue niya for making the evidence stick is before the investigative bodies, the DOJ or the Ombudsman in the courts, not the media. Everybody is entitled to due process. Trial by publicity is not due process. Malinaw na gustong magpasikat. Ibaliktad po yung naging epekto sa kanya. Nasira siya. Imbis sumikat nga, nakilala siya mga kababayan, naging laman araw-araw ng media. Sige pa interview. Pero imbes na humanga sa kanya, na-expose yung kanyang mental condition. Violente pala siya. Walang pagkakaiba mga kababayan sa mga Duterte. Mahilig mamuwersa. Yung sabi ni Atty. Garrido, in the case niya of the flood control mess, Vince Dizon has already turned over the Cabral files under the custody of the DPWH to the Office of the Ombudsman. That should close the matter. There, the person sought to be incriminated by the documents has the right to contest the same as part of the due process. Dizon is under no obligation to authenticate documents that are not in his custody, to participate in the circus being orchestrated by a self-seeking billionaire. The less we talk of the Liviste files, the better. They are objectionable on so many levels. Tama mga kababayan. Basura po ang hawak niya, no? Hindi man siya authenticated. Tapos biglang sakay naman po yung isa pang pasikat na DDS mayor naman po, si Magalong. Sabi ni Magalong, kapariho ng kay Liviste ang Cabral files na hawak ko. May hawak din daw siya. Parehas ng kay Liviste, yung sinasabing Cabral files. Hindi parehas na basura. Walang bigat sa korte. Walang probative value. Kasi hindi man authenticated. Malay namin kung saan mo din yan kinuha. Ipa-authenticate mo muna. At huwag ninyong utusan yung DPWH na mag-authenticate. Kinuha ninyo yan, di kayo magpa-authenticate. Problema ninyo yan. Ano ba? Basta yung files ng DPWH, tinon-over na po sa Ombudsman. Yun ang credible files. Hindi yung galing sa inyo. Tama po? Yes, sabi po ni veteran legislator na si Ronaldo Puno, because she was in the planning service, referring to Cabral, of the Department of Public Works and Highways. Kahit sinong tanungin mong planning service, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, may ganyan. These are the budget submission. Again, baka noon lang niya nakita yan. Akala niya it was some kind of secret file na can be used in a criminal case. Yung mga pangalan ng mga legislators, senador, congressman o kung sino, normal man yon na makikita mo as proponent. Trabaho nila na mag-propose. Hindi dahil proponent, sangkot na sa kickback. Patunayan mo na ninyo yung budget, yung pondo na nandoon nakalagay, ninakaw. Hindi ko mo nakalista doon sa Cabral files. May anomalya na. Di ba? Lahat kinukulayan mga kababayan, pati yung MOOE. Pati yung sabi, may 2 million bonus daw, Christmas bonus. Sabi ni Swansing, wala man anyang ganyan. Pati si Laila de Lima. Yan, na-interview. Laila de Lima, itinanggi ang incentives issue na nilabas ni Liviste. Wala man anyang ganyan. Nakita na ninyo? Hindi man niya kasi naintindihan siguro kasi kabago-bago, assuming na alam niya ng lahat, kabago-bagong congressman. Ayan, sabi ni Swansing, wala man anyang sinasabing 2 million Christmas bonus para sa mga House members. I vehemently deny that. I do not want to speak ill of anyone, especially my colleagues in the House. But there is no truth to that, sabi ni Swansing. Tapos, ipinosito ni Liviste. Liviste, isa publiko ang mga benepisyo ng mga kongresista.
sa masikretong 18.58 billion MOOE fund kabilang ang 2 million Christmas bonus. Sabi niya ni Laila de Lima, yung MOOE niya, that is niya normal. Ang ibig sabihin po ng MOOE, maintenance and other operating expenses. Bawat opisina may ganyan para sa maintenance and operations ng opisina. Alangan man kasi sweldo pa ng isang congressman o senador ang gamitin para sa maintenance and operating expenses. Kaya may budget para po sa MOE. Nilagyan po ng masamang kahulugan ni Libiste. Siya daw hindi kumukobra ng ganyan. Di wag kang kumobra. Decision mo yan kasi bilyonaryo ka. Huwag mong itulad sa'yo yung mga kasama mong congressmen. And that is not illegal. Ang MOE po subject sa COA audit. Decision mo yan kung ayaw mong gamitin. Di ba po? Gusto mong gamitin yung sarili mong pera, di sa'yo yan. Ayaw mong kumubra ng sweldo mo, di decision mo yan. Pero wag mong idamay at masamain kung kumobra ng kumukobra ng MOE yung mga kasama mong congressmen. Kasi hindi man siya illegal. That is normal sa opisina. Lahat ng opisina may MOE. Di ba po? So yun mga kababayan, titigil na daw siya sa pagsasalita bukas. Tingnan natin kung titigil na mula bukas. Nasunog kasi siya sa sarili niyang apoy na ginawa. And I think, dahil sa kanyang mga pinagagawa, the damage has been done. The crime has been committed. Yung pagnanakaw niya ng dokumento sa DPWH. Siyempre, kailangan po na panagutan niya. And I think, aasahan natin mga kababayan sa pagpasok ng pag-resume ng sesyon ng Congress, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon will file an ethics complaint against kay Libiste. Sabi naman ni Libiste, welcome daw sa kanya yung ethics complaint para daw mabigyan siya ng pagkakataon na magsalita sa Kongreso. O di wow, harapin mo ang consequences ng mga katarantaduhan na ginawa mo. Sabi ng mga nag-react dito, sabi ni Patricia, this Nepo crybaby is all about self-aggrandizement, not the pursuit of truth and justice. She craves the spotlight, not service. He is not anti-corruption. He is simply anti-Marcos, as he does not tread on waters that can sink the Dutertes. Should he not be sanctioned by his colleagues at the House of Representatives? He lies through his teeth, casts aspersions recklessly, incriminates with false information, pulls off stunts like forcibly taking documents in the name of public ownership, and turns a serious investigation into a mud circus. He is a loose cannon who should be punished by the Ethics Committee. Why are they tolerating this kind of imprudent and impudent behavior? Or impudent behavior? Sabi ni Lorna de los Reyes, papansin ng batang Libiste. I wonder if he is being coached or not by her mother, or simply creating noise for name recall in the coming elections. Sad fact ng Filipino masa, they are name recall voters. They vote whoever they hear most often. Familiar names only, whether good or bad name. That's how you win the game. Create noise. Kaya mas marami magagaling, more qualified candidates could not win kasi hindi maingay. Look at Sara Botangera, always on the news, kahit irrelevant pinagsasabi. Visibility is the key. Hindi pa mature na mga botante yung mga Filipino. Ang tagal na natin na nag-ieleksyon, marami pa ring mga idiots. Morons. Yun ang nakakalungkot na reality mga kababayan. Sabi ni Jesse Glenn Alonsabe, media has a field day hyping Levistes controversial allegations. He's everywhere, peddling fake news and disinformation for media mile age. Yan din ang nakakalungkot sa ating mga kasama sa mainstream media. Kung bakit pinagpapatulan na interview nitong si Libiste. Yung mga pinagsasabi po, lot nonsense and baseless.
Kaya lang, ang reality kasi ng media, mga kababayan, I must know kasi taga-mainstream po ako. Basta't controversial na kwento, papatulan niya for views and ratings po. Kahit anong mga pinagsasabi, ang importantean niya pag in-interview, pinapakinggan ng tao. Ano ba? Basta't controversial na topic, kahit nonsense po, sige lang ng sige. Ako po noon dito, hindi ko yung ginagawa. Pag alam ko na nonsense ang isang tao, hindi ko na ini-interview. Kasi nakakontribute ka pa sa kaguluhan at sa pag-spread ng mga kwento na walang kabuluhan, sa confusion ng tao. Imbes naging instrumento ka sa paglilinaw, pag-educate, nadagdagan yung confusion ng tao at pagiging mga pulpol. Kasi pinaniwalaan nila yung mga maling impormasyon, maling kwento. Pag naniwala ka na sa maling impormasyon, maling kwento, apektado ang iyong mga pagdidesisyon sa buhay, lalo na sa politika. Di ba? Hindi ka nakatulong sa pag-unlad ng bayan. Naging contributor ka pa sa paglala ng kalagayan ng ating bansa. Di ba? Nung ako nasa mainstream, di ko pinapatulan ng ganyan mga uri ng tao. Binabanatan ko lang. Para mga kababayan, mabasag yung kanyang mga kasinungalingan. Ganyan ang ating ginagawa doon. At ito yung ating ginagawa ngayon. I-expose ang mga kasinungalingan niya, ang kababawan niya bilang isang congressman. Lahat na lang kinukulayan niya. Nililibel niyang masama at pinagdududahan. Di ba? At ang gusto niyang mangyari, paniwalaan natin ang kanyang kwento. Malay natin sa hawak niyang files, Cabral files na sinasabi niya kung authentic ba yan o dinoktor na. Tama po? Tama itong sabi ni Donatilias Accessories. Stop giving Liviste airtime or media space. Sabi ni Ideta, wag nang pag-aksaya ng oras ang ingay ng mga taong pabida, KSP. Sabi ni Bernie Go, shift topic to what was covered by this brouhaha. Tama mga kababayan. Kaya never tayo na na-impress sa mga pinagsasabi nito ni Liviste. Pero hindi natin maiwasan na pag-usapan kasi pinatulan ng mainstream media. So ang papel na dapat ginagampanan natin, basagin yung kanyang mga pinagsasabi, ang kanyang mga baseless na mga allegations. Baka kasi po paniwalaan ninyo. Di ba po? So yan lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.